Sabi sa atin, tayo daw ay mga binayaran ng mga Duterte. Tayo daw ay mga pakawala ni Digong at ni Sara Duterte. Diyan sila nagkakamali sapagkat tayo ay bahagi ng ugat ng tamang pamumuno na nirepresenta ni Pangulong Duterte at ni Sara Duterte. Ang ating pagtitipon na ito ay hindi para lamang kay Rodrigo Duterte o kay Sara Duterte. Ang pagtitipon na ito ay para iparinig at iparating ang boses ng sambayanang Pilipino sa lumulubha at lumalalim na krisis sa politika na ngayon ay umaabot na sa lumalalim na krisis sa ekonomiya. Hindi ako masyadong makabuelo kasi naririnig natin na may ongoing yata na Holy Mass celebration sa likod natin. Out of respect, mukhang patapos na rin ito. August 21, hindi kaagad nag-alsa ang mamamayan. 3 taon pa ang lumipas bago singilin, patalsikin at palayasin at sipain ng lubusan ng mamamayan ang diktador na tatay ni Marcos. It took that 3 years. Si Joseph Estrada was very popular bago maging popular ang isang Rodrigo Duterte. Ang pinaka-popular na nahalal na Pangulo ng Bansa ay si Erap Estrada bago dumating ang pinominon na Rodrigo Duterte. Pero pagkatapos lang ng halos kulang-kulang 3 taon, dahil sa kanyang pagkasugapa sa alak, babae, sugal at pera, si Erap Estrada pinalayas ng sambayanang Pilipino. Saan ito lahat nangyari? Sa pagtitipon sa EDSA. Klaro tayo doon. At ngayon, nakikita natin, pagamat naghalal tayo ng isang Pangulo at binigyan natin ng pagkataon na ang kanilang pamilya makapangon sa kanilang pangalang inilugmok ng kasaysayan sa galit at ngit-ngit ng mamamayan noong 1986. Ito ngayon ay pinaliwala ni Marcos Jr. Pinabayaan niya na ang ating ekonomiya ay lamunin ng mga kurakot na mga politiko. Hindi niya may paliwanag saan napunta ang 129 billion pesos na pondo na dapat ay ipakita sa mamamayan. Ano ang napuntahan ng 25 tonelada na gold reserve? Klaro tayo doon. Hindi nyo masagot ito. At iyan ay isang halimbawa ng tinatawag na monumental corruption. Napakalaki at iskandalusong pangungurakot ang flood control project ni Marcos at ng kanyang alipores. 1.3 trillion pesos ang kanilang hindi may paliwanag bakit nawawala ang pondo sa flood control project, at ito ay hindi may paliwanag na ang mga kontraktor mismo ay mga kongresista dyan sa loob ng mga bata ni Tambaluslos. 1.3 trillion. Sunod sa napaka-iskandalusong korupsyon, mga kababayan, ang PhilHealth na para dapat sa mga mahihirap na pamilya ay hindi na makikita. Mabuti at nag-intervene ang Supreme Court at nagkaroon ng temporary restraining order, kung kaya 60 billion pesos lang ang kanilang kinubra ng illegal mula sa PhilHealth. Hindi nila ito binalik? Yes! Ano pa? Ang 500 billion pesos na Maharlika Fund, hindi na rin makikita, mga kapatid. At ito, kalahati ng Maharlika Fund ay nanggaling, pakinggan nyo, nanggaling sa SSS.
nanggaling sa GSIS, nanggaling sa Development Bank of the Philippines, nanggaling sa Land Bank of the Philippines. Therefore, napakalaki ng kasalanan ng gobyerno ni Marcos sa loob lamang ng 2 taon. Never seen before ang ganito kagarapal na pangungurakot, pangungulimpat at pandurobo sa kaban ng bayan sa gitna ng lumalalang kahirapan ng milyong-milyong mamamayan. Walang kahihiyan silang kumuko at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan ang dahilan kung bakit nandito tayo sa EDSA. Klaro? Klaro! Kung hindi daw natin alam kung bakit tayo nandito, uulit-ulitin pa ba namin ito? Uulit-ulitin ba ni Ka-Eric ito? Every hour? Alam ng mamamayan na ang ating pagsasalita ay may batayan at may aktwal na kalagayan na nagbibigay ng patotoo. Hindi tayo nag-iimbento ng kwentong ito. At lalo na ngayon din ay lumalagablab ang panawagan ng mamamayang Pilipino na dapat magpa-drug test, hair, follicle, DNA type, drug test si Marcos Jr. Otherwise, mawawala ang public trust and confidence sa Office of the President at ang issue dito ay ang usapin ng moral integrity and competence, especially state of mental health of the President. Nasasaligang batas po natin na ang kalagayang pangkalusugan ng Pangulo ng Bansa must be open to public disclosure and must be an information that must be disclosed to the public. Ang pagkakaroon ng aligasyon at mga akusasyon that the President is involved in long-term chronic na pag-abuso sa illegal na droga ay isang seryosong akusasyon that should be considered as an issue of health situation of the President. And I will determine and underline mental health condition of the President. Ang mental health condition ni Marcos ay under question dahil sa mga aligasyon at akusasyon ni Pangulong Duterte, ni Cathy Binag, and many more, ni Senator Nicky Cositing, and many more, and even si Senator Amy Marcos, kung sana naririnig niya at upang isalba niyang bansang ito, lumabas na siya at kumpirmahin niya na ang kanyang kapatid ay napupulit sa pagkalulong sa iligal na droga at napapahala tayo sapagkat nasa kamay ng isang walang sigurado na may mental state at may capability to make sound mental decisions ang Pangulo ng Bansa.